Shalom, magandang gabi, magandang araw. Sino mang nakapanood dito at muli patuloy tayo magsama-sama dito sa broadcast na ito para sa ating topic na nung nakaraan ay Mystery of the Kingdom. Bakit Mystery of the Kingdom? Kasi itong kingdom na dala ni Jesus Christ ngayon available na dito sa earth. Ito'y mystery. Ang ibig sabihin ng mystery, yung nasa iyo na hindi mo alam kung anong meron. Hawak-hawak mo na hindi mo alam kung anong meron ito. Kaya ang kingdom ito, sabi ni Jesus, sabi ng mga alagad, bakit dinadaan sa pagtuturo ng kalinghaga upang malaman ang mga hiwaga ng kaharian, ang sabi doon. Upang malaman, kaya dinadaan ito sa talinghaga, upang malaman ang mga hiwaga ng kaharian. Kaya itong kaharian na ito ay talagang grabe ito. No? Ito yung malaking lihim sa tao. Ngunit doon naman sa nag-interest at naghahanap nito, tiyak talaga masusumpungan niya dahil sinabi ni Jesus na hanapin ang kaharian, ngayon ito available nandito sa earth. Kaya maraming salamat doon sa unang nakapanood at ngayon kasama pa rin ito, patuloy na ang topic na ito, yung Mystery of the Kingdom. Kasi ang kingdom nung nakaraan, itong kingdom na ito ay available na ito, dumating na ito, 2,000 taong nakalipas dala ng Panginoon Jesucristo. Kaya mayroon akong sinabi noon na itong kingdom na ito ay spiritual, ito yung now kingdom. Kaya nais ko lang na mayroon lang akong naalala na nabanggit ko noong nung mag-encounter si Pilato, nung ipaliwanag ni Jesus itong kingdom na ito, itong government na ito kay Pilato, na sabi doon sa John 18:36 o hanggang 37, na mayroon akong nabanggit doon na iligtas sana siya ni Pilato. Pero ang nabanggit ko doon, gusto pa nga ni Jesus na iligtas siya. Pero baliktad yon. Pilato ang nakalagay dapat doon. Kaya napakahalaga nito, itong present kingdom na ito ay spiritual kingdom. Kaya dapat ito'y makikita lamang doon sa buhay na o isinilang na muli sa espiritu. Kaya maraming salamat at patuloy nating pag-aralan natin ngayon ang kaharian na ito na kung saan balot ito ng misteryo, na kung saan nabanggit ko pa rin na walang kingdom na walang hari at wala ding hari na walang kaharian. Kaya napakahalaga nito, hindi pwedeng maghihiwalay kasi ang hari hindi maari, wala siyang kaharian at nasa loob mismo ng kaharian ang hari. Kaya napakahalaga na ito sa oras na ito na isa pang mystery na sinasabi ni Apostol Pablo, sabi dito sa Colosas 1:26. Hinirang niya ako, sabi doon sa 25, hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon, inihayag sa kanyang mga anak. Mayroong tinutukoy si Apostol Pablo na sa kanyang pagkahirang, ito yung purpose sa kanya para ihayag sa mga tao na ito yung hiwaga. Na, alam niyo itong hiwagang ito, matagal ng mahabang panahon na ito. Na nalihim sa salit-saling lahi. Sa una pang henerasyon na lihim na ito. Ngunit ngayon, sabi doon, ngunit ngayon ay ihahayag ito. Nais ng Diyos na ihahayag ito kanino? Sa kanyang mga anak. Kaya doon sa pinagkalooban bilang anak na ng Diyos na mayroong hiwaga, mayroong lihim na dapat matutunan, malaman na ng bawat isa. Sino man makapakinig nito, kung ikaw ay anak na ng Diyos, alam na natin kung paano tayo naging anak ng Diyos. Nung tanggapin natin ang Panginoon Jesucristo at nanalig tayo sa Kanya, binigyan tayo ng karapatan maging anak. Binigyan tayo ng karapatan maging anak, at ang pagiging anak natin ay hindi ito kagagawan ng ating mga magulang, kundi ito'y buhat sa Diyos. Kaya napakahalaga na bilang mga anak ng Diyos, mayroong nalihim na gusto ng Panginoon sa panahong ito na ihahayag niya.
ihahayag niya. Nung nakaraan, ang sabi doon ni Apostol Pablo, hindi pa nakita ng mata, narinig ng tainga, hindi pa rin sumagi sa isip ng tao na mayroong inihanda ang Diyos. Ibig sabihin, nalihim din ito. Maraming mga believer na nalihim dito. Nalihim ito na mayroong inihanda. Ano ba ang inihanda? Ang alam ko lang noong bago pa lang ako mananampalataya, ang inihanda ng Diyos ay kaligtasan. Pero hindi talaga yun ang inihanda. Kasi ang inihanda ng Diyos, no, balikan ko lang itong nung nakaraan, ang inihanda ng Diyos ay kaharian. Sabi doon sa Matthew 25:34 na kayong nasa kanan, pumasok na kayo sa kaharian na inihanda ng inyong Ama bago pa likhain ang sanlibutan. Ibig sabihin, itong kingdom na ito, inihanda noon pa, bago pa likhain ang sanlibutan. Kaya nagpapatunay lamang na hindi kaligtasan ang inihanda sa atin, kundi kaharian. Ngunit, tayo mahalaga na niligtas tayo ng Panginoon. Tinubos tayo, binayaran tayo sa malaking halaga. Buhay niya ang ipinambayad sa atin. Kaya nung maligtas tayo, hindi lang tayo nanatili sa kaligtasan, kundi ito pa rin sinabi ko nung nakaraan, sa Colossus 1:13, na niligtas tayo sa kaharian ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Kaya walang ibang nalihim sa mga anak ng Diyos, kundi kaharian. Ito ang inihanda ng Diyos. Kaya bilang kung nasa atin ang kaharian, itong kaharian na ito ay available ngayon. No, ngayon na ito, hindi bukas. Ngayon na ito. Dahil sino mang nananalig sa Diyos ay nagsimula na sa kanyang maghari. Saan maghari? Sa puso ng may pananalig. Kaya itong present kingdom, now kingdom, nabanggit ko na rin ito noon, maunawaan lamang natin ito kung alam natin na mayroong past kingdom. Ito yung original kingdom na ibinigay kay Adan. At nawala ito at dala-dala ito ng Panginoong Hesukristo, yung nawala kay Adan. Ngayon, dala-dala ito ng huling Adan na si Hesukristo, dala ito 2,000 taong nakalipas. Kaya ngayon, walang kaharian na walang hari at walang hari na walang kaharian. At mismo ang hari, wala siya sa labas ng kaharian kundi nasa loob. Kaya itong hiwagang ito, napakahalaga nito. Kung naghahari na sa atin, nandiyan na sa atin ang kaharian. Ngayon naman, sabi ni Apostol Pablo, inibig ng Diyos sa 27, inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ano ang hiwaga? Sabi ni Apostol Pablo, ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Ano ang hiwaga? Sumainyo si Kristo. Nung una na pag-aralan natin, ano ang hiwaga? Ang kingdom, ang kaharian ay nasa inyo. Nagsimula na ang kaharian nasa puso ng tao, sabi ni Jesus. Ngayon naman, kung nasa atin na ang kaharian, ibig sabihin, binanggit ko, sabi ko na nga, walang kaharian na walang hari. Kaya ito yung isang hiwaga na binanggit ni Apostol Pablo na sumainyo si Kristo. Sino raw ang nasa atin? Si Kristo. Anong ibig sabihin ng Kristo? Anointed King. Mesiyas, na ibig sabihin hari. Ang dalan ni Kristo ay kaharian. Kaya hindi lang basta kaharian na sa atin, kundi mismo ang hari ay nakatira sa atin. Naintindihan niyo ba ako? Napagkasarap nito. Kaya kung nasa atin si Kristo, dati si Kristo ay nandoon sa katawan ni Jesus. Ngunit ngayon, si Kristo ay nasa katawan na natin, nananahan siya sa atin, sapagkat na-establish na itong kingdom na ito nasa puso natin. Ibig sabihin, nasa sentro natin si Kristo. Kaya maintindihan natin ito, hindi
hindi lang kingdom, hindi lang kaharian nang nasa atin, kundi mismo yung hari ay nakatira sa atin. Saan ba nakatira ang hari? Sa kanyang templo. 'Di ba? Sa panahon natin ngayon, nabago yung sistema pagdating ng Panginoon Hesus. Dati ang Panginoon, ang presensya ng Diyos ay nasa templo. Ngunit ngayon, sabi ni Hesus, gigibain ang templong ito, itatayo ko sa loob ng 3 araw. No? At ano ba yung templo na tinutukoy niya doon? Ito na yung templo niya, yung katawan niya. No? At ang Panginoon ngayon, hindi na siya nananahan sa templo na gawa ng tao, kundi nananahan siya sa templo na gawa ng Diyos. Anong templo ito? Itong katawan natin. Kaya ang katawan natin ay hindi atin. Sabi ni Apostol Pablo, hindi nyo ba alam, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang inyong katawan ay hindi inyo. Nabili kayo sa malaking halaga. Nabili tayo sa malaking halaga. Ito yung pagkatubos sa atin. Kasi ang kasalanan, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan yung pinambayad, yan yung pinangtubos ng Panginoon Hesus sa atin. Yung buhay niya. Namatay siya para tayo matubos sa ating mga kasalanan. Binili tayo sa malaking halaga. Kaya ang buhay natin ngayon hindi atin. Ito'y sa Diyos. Pag-aari na ito ng Diyos. Kung maintindihan natin ito, ibig sabihin, kung pag-aari niya ito, ibig sabihin, dapat lang kilalanin siya ng sangkatauhan na siya yung hari. Siya yung hari. Kung itong kaharian na ito, mayroong hari, kasi walang kaharian na walang hari. Kung siya'y hari, mayroon pang isang katawagan ng hari, Panginoon. Diba? Yung isinilang, doon binanggit ko rin ito nung nakaraan, yung isilang na tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Owner. Siya yung nagmamay-ari. Ang ibig sabihin ng Lord, ownership. No? Diba? Yung mga may-ari ng lupa, landlord. No? Landlord. No? Ibig sabihin siya yung may-ari. Kung tayo ay nabili na sa malaking halaga, ibig sabihin siya na rin yung may-ari. Kaya ang buhay natin, ang pagkatao natin, pag-aari na tayo ng Diyos at doon lang tayo magsisimula yung kanyang pag-ahari. Naintindihan ba natin? Napakahalaga nito, ang ibig sabihin ng Kristo ay hari. Ibig sabihin, nananahan siya sa atin, ito yung hiwaga, na ngayon, pag napakinggan mo ito, hindi na ito hiwaga. Nag-ooperate na ang paghahari ng Panginoon sa buhay natin ngayon. Sa sino mang naniniwala, sa sino mang nananalig sa good news na ito, nasa iyo nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya napakahalaga, maintindihan natin ito. Ang kingdom, no, ulitin ko, sabi doon sa Matthew chapter 11. Okay? Matthew chapter 11, nabanggit ko na rito kanina, no? Chapter 13, sorry. Verse 11, nagtanong kasi doon, bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo malaman ang mga lihim. Pinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi lang ito, dito marami na. Kung dumating na sa atin ang paghahari ng Diyos at nandyan na sa atin ang Panginoong Hesukristo, talagang naghahari na siya, dito matutuklasan pa natin na marami pang lihim. Marami pang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya nga, kung tayo naintindihan na natin ito, nakita na natin ang kaharian at hindi lang basta nakita, kundi nandyan nakapasok na tayo sa kaharian. Dahil yun naman ang binanggit doon, kailangan nating pumasok, hindi lang basta nakita. Ulitin ko, hindi natin mai-enjoy kung anong mga privilege, kung anong mga pribilehiyo nasa loob ng kaharian kung tayo'y nasa labas lang. Kaya kailangan pumasok ang bawat isa sa kanyang kaharian at dito ngayon, tutuklasin natin maraming nalilihim sa tao. Marami tayong matutunan dito sa loob ng kaharian.
marami tayong malalaman kung anong mayroon tayong benepisyo dito sa loob ng kaharian. Tandaan natin, at isa ng magandang halimbawa dito, kung tinatawag natin siyang ama, kung tumatawag tayo sa kanya ng ama, ibig sabihin tayo yung mga anak niya. Alam mo kung paano tayo naging anak. Pag tumawag tayo ng Panginoon, ibig sabihin, pag-aari tayo sa harapan niya. Kanina, pag tumawag tayo ng ama, no, ibig sabihin, pag-aari tayo, anak tayo ng Diyos, anak tayo ng ama. Pag tinawag naman natin, my Lord, ibig sabihin, pag-aari naman tayo ng Diyos. Pag-aari niya tayo. Alam nyo ba, pag sabi pag-aari, no, lahat naman talaga ay pag-aari ng hari. Kasi itong kingdom na ito, walang kingdom na walang hari o Panginoon. Bakit Panginoon? Kasi lahat doon, lahat na anumang meron sa kaharian ay pag-aari niya ito, pag-aari ng hari. At walang bagay doon na hindi kanya. Maging ang kanyang mamamayan ay pag-aari niya. Maging ang kanyang mamamayan ay pag-aari niya. Bilang may-ari, ibig sabihin sagot niya. Sagot niya. Pag naintindihan natin, isa itong nalihim, isa itong hiwaga sa loob ng kaharian, yung ownership. Pag naintindihan natin na pag-aari tayo ng Diyos, wala ka nang dapat alalahanin. Wala na tayong dapat alalahanin. Katulad yung aking sasakyan. Yung sasakyan ko, yung kotse ko, pag nasira yan, hindi ikaw mamroblema. Isang halimbawa yan. Pag nagkaroon ng problema, yung aking sasakyan, hindi ikaw ang mamroblema. Sino ang mamroblema? Yung may-ari. Ako ang mamroblema, kailangan kong ipagagawa. Ako ang magpapagawa nun, hindi ikaw. Bakit? Akong may-ari. Kaya ang buhay natin, pag mayroong problema ito, dapat hindi tayo mag-alala. Ang mag-alala nito, yung may-ari. Sino ba may-ari? Ang hari, ang Panginoon natin. Naintindihan niyo ba ang ibig kong sabihin? Kung magkaroon ng sakit o problema, karamdaman ang katawang ito, sino ang problema? Yung nagmamay-ari. Kaya napakahalaga, maintindihan natin itong lordship. Mahalaga yon na ikaw, pag naintindihan mo ito, isang magbibibenepisyo tayo nito sa loob ng kaharian. Kasi sagot ito ng may-ari. Ang may-ari, wala siyang ibang ginagawa kundi para sa kanyang mamamayan. Ang hari, wala siyang ibang, hindi siya nag-iimbak kung ano man, kung may talagang lahat, anong meron siya, ito'y para sa kanyang mamamayan. Pag tumawag naman tayong ama, Dad, ama ko, ibig sabihin, alam niyo ba ang benepisyo dito bilang anak? Alam niyo ba ang benepisyo bilang anak? Napakatindi nito kung maintindihan nyo lang. Unang-una sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala sa inyong inumin at pagkain, inumin, daramtin. No? Bakit daw? Sabi daw sa Matthew 6:32, sapagkat mayroon kayong amang nasa langit na nakakaalam ng inyong pangangailangan. Mayroon daw tayong ama. Alam niya ang pangangailangan natin kahit hindi tayo humingi. Isa itong nalihim. Dapat matuklasan at malaman ng lahat ng mamamayan, lahat ng believer, hindi mo na kailangan humingi. Hindi mo na kailangan humingi. Alam niyo ba kung gusto niyo talagang madali, mapapabilis yung pangailangan natin, sundin lang ang kanyang kalooban. Dahil ang totoong mamamayan ng kaharian, ang totoong mamamayan ng kaharian ay sumusunod sa kalooban ng Ama dito sa lupa, gaya ng nasa langit. Pag nasunod natin lahat yan, ang kalooban ng Ama, hindi mo na kailangang humingi, all these things shall be added. Sabi ng Panginoong Hesus. All these things. Ano pa? No, ano pa? Dapat matuklasan, dapat malaman ng bawat isa. Bilang anak tayo, naalala niyo ba yung kwento ng alibughang anak? Diba? Bumalik yung naglustay ng kanyang kayamanan, bumalik. Okay? Bago dumating naman yung panganay galing sa bukid nagtrabaho, nakita ay mayroong party doon sa bahay. Diba? Nagtanong doon sa
katulong sa alipin. Ano bang meron diyan? Nagbibideo okay, may party kasi dumating kasi yung kapatid mo. No, nagpakatay yung tatay mo. 'Di ba? Nagmamaktol pa 'yon, no? Nagmamaktol. Bakit kung sino pa yung naglustay ng kayamanan, ng ari-arian, siya pa yung pinaghanda? 'Di ba kinausap ng tatay 'yon? Kinausap ng ama. O bakit ka ba nagagalit? Sino bang hindi magagalit? No? Yung anak mong iyan, kita mo yung attitude niya. Yung anak mong iyan, no, na siyang lumustay ng ari-arian, siya pang pinaghanda mo, samantalang ako, hindi man lang ako mabigyan ng bisirong kambing. Bisirong kambing man lang. No? Sana kami makapag-party-party naman ng aking mga kaibigan. No? Pero anong sagot ng tatay? Hindi mo ba alam? Anak, hindi mo ba alam? Ang akin ay iyo. Ito yung malaki, isa lang ito. Isa lang itong nalihim. Kasi mayroon talagang lihim, maraming lihim sa kaharian na dapat matuklasan ng bawat isa. Bilang ama natin siya, bilang anak. Bilang anak. Anong meron ang tatay? Iyo. Isipin yung pribilehiyo na ito, isipin mong benepisyo na ito. Kaya lang, hindi alam, ito ang problema, hindi alam ng panganay na kanya pala lahat yun. Yung pinagpaguran, yung inimbak, yung deposito. Deposito ng tatay, hindi niya alam na kanya din pala yun. Mahabang panahon na siya, binata na siya, nauna pa siya doon sa bunso. Ang bunso, kinuha yung mana, nag-i-enjoy. Kaso lang, alam niyang bunso na mayroon siyang karapatan sa mana, kaya nga ibinigay yun. Bakit? Hindi na bata. Yung bunso na yun, hindi na bata. Ano pa kaya yung panganay? No? Kaya ibinigay, hindi ibibigay ng ama ang mana kung ito'y hindi pa tama ang edad. Hindi pa insakto. Kaya ibinigay yung kaso lang, wala ding alam kung papaano gamitin yung mana. Ang gusto ko rito, ang mahalaga dito yung nandoon sa loob na hindi niya na-experience, hindi niya na-enjoy anong meron sa loob. Alam mo bakit? Ang kailangan doon, ano ang problema? Bakit hindi niya na-enjoy? Hindi niya alam. Kaya mga mamamayan ng kaharian, napakahalaga, marami tayong matutuklasan sa loob. Bilang mga kingdom citizen, individual ito. Kung sinasabi niyong kingdom citizen na kayo, alamin ninyo. Aralin ninyo. Kaya sinabi ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Bakit? Marami pa kayong malalaman na ito'y para sa inyo ito. Para sa inyo ito. Lalo na sa panahong ito, mga kapatid. Lalo na sa panahong ito. Na marami pa tayong na dapat malaman na dapat makuha natin ang benepisyo bilang anak, bilang citizen. No? Kasi nauna namin yung anak bago maging citizen. Kasi itong hiwangang ito ay para ito sa kanyang mga anak na dapat ito'y malaman. Ang sabi itong kanina. Bago maging citizen, dapat malaman muna natin yung pagiging anak. Kasunod lang yung citizen. Walang hindi mauna ang citizenship. Mauna munang isilang. No, mauna munang isilang bago maging citizen. Halimbawa, dito, no, mayroong mag-asawa. No, ngayon, hindi niya alam, buntis siya. Nag-abroad siya, 2 taon. Pagdating doon, buntis pala siya. Doon ipinanganak, pero Pilipina siya. Pilipino siya. Pag doon, inabot yan. Doon manganak. Halimbawa, doon sa Amerika. Doon siya inabot manganak sa Amerika. Pag silang noon, automatic citizenship niya ay US citizen. US citizen. Bakit? Doon siya pinanganak. Kung saan ka isilang, doon ang citizenship mo. Kaya ang born again, itong born again, dapat ma-born again tayo sa kingdom. Hindi tayo ma-born again sa religion. Naintindihan niyo ba ako?
No, walang naboborn again sa religion, walang naboborn again sa organisasyon. Tayo ay naborn again para makita ang kaharian. Tayo ay naborn again para makapasok tayo sa kaharian. Kaya dapat, mahalaga dito, maborn again tayo sa kingdom. Pag naborn again tayo sa kingdom, ibig sabihin, tayo ay anak ng hari, tayo ay anak ng Diyos, bago tayo naging citizen ng kingdom. Napakahalaga ng kingdom citizen. Ang kingdom citizen, sagot. Lahat anong meron, anong pangangailangan mo, sagot ng hari. Sagot ng hari. Kaya nga, napakahalaga, sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God. Isik natin, hanapin natin ang kaharian na ito at masunod ang kanyang kalooban, hindi pwedeng paghiwalayin. Kingdom in righteousness. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Kaya mahalaga ang isisik natin itong kingdom in righteousness. Anong karugtong doon? All these things shall be added. Idadagdag na lang yon. Bakit? Tungkulin ng hari na ang kanyang mamamayan dapat mabuhay sa abundansya. Itong kingdom na ito, abundansya ito. Abundansya ito. Noong hindi ko pa nakuha ang prinsipyo ng kingdom, hindi pa ako nagkaroon ng kingdom understanding, sa akin termino ko, okay lang magtiis. Okay lang mag-antos. Sino mang magtiis, siyang maliligtas. Pero itong kingdom na ito, nandito na ito ngayon, na dapat ma-experience ng bawat isa, lalo ng mga pastor. Lalo ng mga pastor. Ma-experience itong abundansya. Kahit spiritual ito, pero sabi ko nga, ang kingdom ay spiritual but literal. Mula sa wala ay mayroong manifestation, mayroon. Manifestation sa literal. Hindi ko ito masasabi sa inyo kung hindi ko na-experience. Hindi ko ito mababanggit sa inyo, hindi ko maibibinta ang kingdom na ito kung hindi ko nararanasan. Kaya napakahalaga, itong panahong ito, itong present kingdom na ito, na mayroon talaga siyang manifestation sa bawat mamamayan. Lalo na nitong lockdown, lalo na nitong nagkaroon tayo ng COVID. Sa buong nasasakupan ko dito sa Worship Jesus Ministry, 2020, minomonitor ko sila, linggo-linggo yan. O mayroon pa ba kayong budget yan? Mayroon pa ba kayong makain? Nag-stack ako ng bigas para sa kanila. In case na kakapusin, mayroon ako kagad maipapadala. Praise God. Hindi kinulang. Lahat sila nasasabi, okay kami tayo. Okay kami pastor dito. Nararanasan yung abundansya. Na totoo itong kingdom na ito'y spiritual kingdom but literal. Mararanasan mo na itong kingdom na ito yung kailangan talaga ng tao. Kaya sa lahat na naka-experience ngayon, kung gaano kaabundansya itong kingdom na ito, huwag mong sarilinin yan. Kaya ito'y pinaranas sa atin para ma-share natin ang kingdom na ito. Na totoo ang kingdom na ito, totoo ang manifestation na ito. Minsan nag-conference kami sa Jinsan. Conference kami doon, 3 days. Mayroong namatay doon. Sanggol. Binaba na, nagkaroon ng convulsion yung 6 na buwan. No? Binaba na sa 3rd floor kami, ibinaba, itinakbo na sa hagdanan dahil dadalhin sa ospital. Nasa lubong niya yung isang pastora. Saan punta? Dadalhin ko yung baby ko sa ospital. Ubi na. Hindi na humihinga. Sabi ng pastora, balik, pag-pray. Dinala doon sa pulpito, dinala doon. Alam nyo, sabi ng kasama kong pastor na nagpipreach doon, mahayag ang paghahari ng Diyos. Lagi nga naming pinabanggit ito, pinapatuto, walang in Jesus' name. Hindi na ginamit yung pangalan ng Panginoon Hesus. Binanggit lang, mahayag ang paghahari ng Diyos. Alam niyo ba ang nangyari sa bata? Nakakita ba kayo yung bagong isilang na hindi umiiyak na binabaliktad-baliktad ng doktor para umiyak? Ganun ang nangyari. Biglang umiyak yung bata.
Ito yung sinasabi ko, ang kingdom is spiritual but literal. Ma-experience to, mararanasan ito ng bawat isa. Kaya napakahalaga itong kingdom na ito. Ang kailangan lang, kung ang kaharian ay maraming lihim, maraming lihim, huwag kang papayag na hindi mo malaman. Kasi kung ikaw ay makapasok na, parang mall, papasok ka sa SM, bagong gawa, bagong yari, kabubukas lang. Pagpasok mo doon, hindi mo kabisado. Sa labas pa lang, sa labas ng mall, masasabi mo ang ganda naman ng SM na ito. Napakalaki ng ilang ektarya ang nakita mo ilang ektarya ang parking. Talagang napakaganda yung harapan. Sa labas 'yon, masasabi mong maganda. Pero iba ang kagandahan nasa labas at nasa loob. Subukan mong pumasok. Madadama mo doon, iba ang pakiramdam nasa labas at nasa loob. Una, napakainit sa labas. Sa loob, magbabago ang klima. Pagdating sa loob, mababago ang klima. Mababago ang klima. Malamig doon sa loob. Pagpasok mo sa loob, wow, ito palang sarap naman sa loob. At ngayon, sisimulan mo na ngayon, halughugin. Halughugin mo na saan kaya ang CR dito. Dito mo ngayon, kasi hindi mo kabisado. Dito mo malalaman na ito pala ang CR. Ito pala mayroong third floor, second floor. Doon mo siya malalaman. Doon mo siya matutuklasan. Mayroon palang lahat ng mga department, mayroon palang dito. Diba pag pumasok tayo, kahit wala tayong balak bilhin, gusto lang natin ikutin. Sinubukan ko yan yung nayari, yung Mega Mall, doon sa cruising, sa may Ortigas. Talagang sabi ko nang mayari na yun, talagang isang buwan na, sabi ko hindi pa rin ako makapunta na pagkalayo ko. Pero pinuntahan ko yun. Pinuntahan ko yun, talagang, ay grabe, pag uwi ko, bagsak ako. Lalakarin mo yung dulo doon, napakalayo. Talagang grabe. Doon mo masasabi na ito pala yun. Ganun din itong kaharian na ito. Kung nakapasok na tayo sa kaharian, lahat yan atin. Ikutin mo yon, alamin mo kung anong meron dyan. Atin yan. Kaya napakahalaga. Kasi bakit? Sabi kasi dyan, maraming lihim ang kaharian na ito. Isa lang, dalawang iyong pagiging anak lang at citizenship na pagkahalaga na niyan. Marami na dyan nakakasalalay yung oldest things. Dyan nakasalalay yung oldest things. Alam mo ba ang pribilehiyo ng citizenship? Citizenship lang ang may pribilehiyo. Bilang mamamayan ka ng kaharian, lahat mayroon kang karapatan. Kailangan mo lang alamin. Tulad lang dito sa atin. 'Di ba yung yung pag nagkakasakit tayo dito sa atin? PhilHealth. Mayroon tayong SSS. Paano mo makuha yung mga privilege na yan? Kailangan mayroon kang gagawin doon. Mayroon kang gagawin doon. Mag-apply ka. Mayroon kang trabaho doon para makuha mo yung mga pribilehiyo mo. Senior citizen. Paano makuha yung... Kaya nga, nung malaman ko na mayroong monthly daw ang senior citizen, magkano ba yung monthly noon? Sabi ng asawa ko, mga senior na kami. Pero hindi pa halata. Hindi pa halatang senior eh. Sabi sa akin nung nasa guard ng SM kahapon, senior na kayo, sir? Sabi ko, senior na. May akin ng ID, libre kayo. Pag senior dito, libre. SM ng Muntinlupa. Pero hindi halata Sabi ko, okay. Ang senior, di ba, mayroon tayong mga pribilehiyo sa senior. Marami. Paano mo makukuha yan kung hindi natin trabahuin? Kailangan kompleto. Mayroong proseso, dadaan sa proseso para makuha ang mga pribilehiyo. Ganon din ang kaharian. Punong-puno ito ng iyong sinasabi, abundansya, itong kingdom na ito, talaga naman. Talaga naman. Hindi ako nagbibiro.
itong kingdom na ito talaga naman. Hindi ito Kaya napakahalaga. Kaya dala-dala ito ng Panginoong Hesus para maranasan, para ma-experience ng sangkatauhan na sa simula pa lamang, isipin mo nga ang kingdom na ito, bago nilagay ang tao, nauna na ang kingdom. Bago, bago, bago nilikha ang tao, nauna na ang kaharian. Ito yung binanggit ko nung nakaraan. Isang magandang halimbawa dito yung tubig. Alin bang nauna, yung isda at yung tubig? Tubig. Kung inuna yung isda, mamamatay yun kung wala pang tubig. Kaya inuna muna ang tubig. Ito yung tamang environment. Ito yung environment ng isda. Nasa tubig. Doon siya nabubuhay. Yan yung environment niya. Kaso lang, may mga isda, kawawang isda, buhay sila nasa aquarium. Magkaiba yung tubig din yun, pero nasa aquarium. Nako, makinig kayo. Mayroong mga born again na nasa aquarium. Buhay na, pero hindi nila na-experience yung dapat, yung tamang environment nasa laot. Kaya matanda na siya, nasa aquarium, maliit na aquarium, gaganon lang, matanda ng isda. Isipin mo, 5 taon na siya buhay, ganyan lang kaliit. Pating, ganyan lang kaliit. Bakit? Ang pinaglagyan, aquarium na maliit. Kaya hindi niya na-enjoy. Hindi niya nagagawa yung purpose niya. Pero kung nandoon yan sa tamang environment, doon sa laot, mula dito sa Cavite, mantakin mo, o punta sa Tawi-Tawi yun, maabot niyang Tawi-Tawi. No, talagang ma-enjoy niya, yung purpose niya, yung pagkalikha sa kanya, talagang makapag-function siya. Maraming mga born again na nasa aquarium, hindi nalargahan, hindi nagawa yung purpose niya. Pero ang tamang environment dapat sa kaharian. Born again pero nasa religion. Naintindihan niyo ba ang ibig kong sabihin? Born again nasa aquarium. Dapat hindi ganon. Hindi ganon. Kaya sabi nga ni Jesus, basta ninyo mga ibon nasa himpapawid. Itinuturo niya saan? Nasa himpapawid. Ano ba yung himpapawid? Ito yung environment niya. Yan yung environment niya. Basta niyo mga lilis, nasa parang, nagagandaan, tumutubo. No. Di ba? No. Basta niyo ang mga isda, nasa tubig. Ang mga ibon, yung mga ibon hindi nagtatrabaho, hindi nagpapagal, pero kumakain. Araw-araw, kumakain siya, araw-araw. Pinapakain ng inyong ama. No? Hindi nagtatrabaho, pero ginagawa yung kanyang function. No? Ginagawa yung purpose niya, nagagawa niya yung purpose. No? Palipad-lipad lang siya. Pero kumakain siya oras-oras. Kahit anong oras, mayroon siyang pagkain. Biniltahan, sabi ni Jesus, kayo pa kaya? Kayo pa kaya? Kayo pa kaya na mayroon kayong amang nasa langit? Pero yung statement na yun, para yun sa mga anak. Matthew 6:32, sabi doon, sapagkat ito yung kinahuhumalingan ng mga tao. Ano ba yung kinahumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos? Ano ba yung kinahumalingan? Ano ba yung nasa isip nila? Ano ba yung interest nila? Pagkain, inumin, daramtin. Yung mga bagay na yan ang kinahumalingan ng mga taong walang pananalig. Yan yung mga interest ng mga taong wala sa kaharian. Ngunit kayo, mayroon kayong amang nasa langit. Mayroon kayong amang nasa langit na nakakaalam ng inyong pangangailangan. Ibig sabihin, huwag ninyong pagsikapan yan. Mayroong isang bagay na pahalagahan ninyo, sabi ni Jesus. Huwag ninyong pahalagahan yan, inumin, pagkain, daramtin. Alam na ng Ama. Alam na ng Ama. Sa simula pa, nung magkasala ang tao, binigyan ng damit. Alam
na ng Ama na kailangan ang kakainin ng tao. Alam na ng Ama na iinom tayo. At saka dinugtong ng Panginoong Hesus. Ngunit, pagsikapan ninyo, mayroong isang bagay na, sabi niya, pagsikapan ninyo. Pagsikapan yung hanapin ito, itong kaharian, pagsikapan yung hanapin itong kaharian at ang kanyang kalooban, masunod ang kanyang kalooban at lahat ng bagay pawang idaragdag na lamang. Anong ibig sabihin? Bakit idinugtong ito doon? Ibig sabihin, pagsikapan ninyo makita itong tamang environment, ang tamang environment ng tao, ito yung kaharian, at masunod ang kanyang kalooban, ito yung function ng tao sa kaharian, at lahat ng bagay, iyo. Lahat ng bagay atin. Yun naman ang sabi. All these things. Lahat, ano pag ibig sabihin ng all? Di lahat. Baliktad-baliktad mo, lahat pa rin yan. Lahat ng bagay. Ang kailangan lang, itong kaharian na kung saan ito yung tamang environment. Nung nawala ang tao sa kaharian, patay. Kaya kailangan siyang isilang muli para mabuhay, para maibalik uli dito sa kaharian kasi ito yung tamang environment. Kung nasa kaharian na tayo, dapat mag-function tayo bilang tagapamahala, bilang hari. Ito mabigat. Marami hindi tatanggap ng hari. Di ba tinatawag, ang kaharian ay walang kaharian na walang hari. Sino ba yun? Tinatawag na King of Kings. King of Kings. Hari ng mga hari. Sino ba yung mga hari? Tao. Hindi natin pasukan yan dahil ibang topic yan. Gusto ko lang malaman na itong kingdom na ito ngayon na sinishare ko sa inyo. Ito yung tamang environment na pinagdalhan ng tao sa simula pa na dapat ngayon ma-experience ito ng bawat isa. Bakit? Dumating na ito. Ito na yung good news. Dumating na itong kaharian na ito ngayon sa atin. Dati natatanaw ito ng mga man of God noon, yung mga man of faith noon. Nakita ito. Ngunit ngayon, dumating na ito sa atin. Dala ito ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang Panginoong, napansin niyo ba ang Panginoong Hesukristo, wala siyang ibang itinuturo. Wala siyang ibang itinuturo kundi kingdom, 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 kingdom. Kaharian, kaharian, kaharian. Bakit? Ito yung ibig ng Ama. Na ang kaharian, ang kapamahalaang ito ay maibalik na sa tao. Sa panahon natin, 2,000 taong nakalipas. Sa lahat ng nakikinig nito, ang kingdom ay available now. Ma-experience ito ng bawat isa, lalo na ikaw na sinasabi mong mayroong kang nananalig ka sa Diyos, nananalig ka sa Diyos, nananalig ka sa Ama, nananalig ka sa Anak, lalo na sa Holy Spirit. Dapat malaman mo, dapat hindi ito malihim dahil panahon na. Panahon na dapat ma-reveal ito sa lahat ng mga anak ng Diyos. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Dapat hindi na ito lihim sa atin. Sa lahat ng mga believer, nasa iyo ang kaharian. Nagsimula na sa iyo ang kaharian. Ulitin ko lang, sabi doon sa Luke, sa Luke, ulitin ko lang ito. Luke 17. Balikan ko lang ito dahil napakahalaga nito. Luke 17 verse 20 hanggang 21. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga Parisiyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos, kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan.
Ibig sabihin, walang landmark ito, walang palatandaan. 21. At wala ring magsasabing nagsimula na roon o rini. Wala daw magsasabing nagsimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula nang maghari ang Diyos saan? Sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Kaya kung ikaw, sinasabi mo na mayroon ka ng pananalig sa Diyos, sumasampalataya ka sa Diyos, nagsimula na. Ang sabi diyan, nagsimula na. Ang kailangan mo rito, tuklasin mo. Kailangan magkaroon tayo ngayon ng kingdom awareness. Magkaroon tayo ng pagkaalam, pagkaunawa dito sa mensaheng ito ngayon. Napakahalaga ng good news na ito. Sa lahat ng makarinig nito, sabi ni Jesus, Mark chapter 1 verse 15, dumating na ang takdang panahon, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. At paniwalaan ninyo ang Ebanghelyo. Paniwalaan ninyo ang Ebanghelyo. Mahalaga ito. Paniwalaan ninyo ang Ebanghelyo. Itong kingdom na ito, available ngayon. Ulitin ko, ang kingdom na ito, available ito ngayon na dapat ang lahat ay makapasok na, manirahan sa kaharian at anumang meron doon. Dito na ako magtatapos. Halughogin natin ang kaharian para walang malilihim bawat isa sa atin. Pag natagpuan na natin itong kaharian na ito, tapos na ang paghahanap. Ang kailangan lang trabaho. Isa pamuhay kasi hindi pwede maghiwalay kingdom and righteousness. Pag nakita na natin ang kingdom, ito naman, trabaho, sundin ang kalooban ng ating amang nasa langit. Saan natin susundin? Dito sa lupa. Kalimutan natin ang kingdom nasa langit. Burahin sa isipan natin yan ang kingdom nasa langit. Pag ganoon pa din ang kaisipan natin, mananatiling lihim, mananatiling hiwaga ito sa iyo. Dumating na 2,000 taon ang kaharian na ito, dala ng Panginoong Jesucristo, now na ito dito sa earth. Intindihan niyo ba ako? Sabi ni Jesus, ganito kayo mag-pray, dumating nawa ang kaharian sa amin at masunod ang iyong kalooban dito sa lupa, gaya ng nasa langit. Ibig sabihin, ang kingdom na ito, dala ito ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Kaya bawat isa sa atin bilang mamamayan ng kaharian, ang lupa na ito gawin nating langit. Itong earth gawin nating langit. Lahat tayo sama-sama dito sa kaharian na dala ng Panginoong Jesucristo at ang banal na Espiritu, siyang pinaka-good news ng kingdom na nasa atin, nananahan sa atin. Maraming salamat. Sa gabing ito, lalo pang pagpapalain sa sino man nakapakinig nito, nakarinig. Dito sa Mamlaka Broadcast, no, mag-message lang kayo kung mayroon kayong mga tanong, mag-message lang kayo. Kaya mabuhay ang mamamayan ng kaharian. Kingdom blessing sa lahat.